Hello guys! Narito na ang pagpapatuloy ng ating walkthrough sa PSR settings. Customize gestures. Ayan, customize gestures. So, dito, pwede ka magpalit ng gestures ng mga actions mo sa screen conforme dun sa gusto mong mangyari para mas maging madali sa'yo yung pag-navigate or pag-execute ng isang action. Reset gesture settings. Meron dito reset gesture settings kung halimbawa gusto mong ibalik dun sa default. Kung halimbawa naguluhan ka dun sa mga sinet mong gestures. Yan, may pang-reset ka. One finger. So ito, one finger. Swipe up, move navigation, focus backward, or adjust reading control up. Swipe down, move navigation. Ito, nandito yung mga different gestures. Tapos, pag dinouble tap mo to, meron ditong pagpipilian kung ano yung gusto mong maging action niya para maging madali ma-execute sa'yo. So, halimbawa Swipe left, ko swipe right, next item. One finger. Swipe up, then down, voice input. Swipe down, swipe up, then down, voice. Swipe down, then up, next reading control. Swipe left, then right, dim screen. Yan, halimbawa, yung swipe left, then right, sinet ko siya na para makapag-dim screen. So, marami naman siyang choices dyan, kaya kayo na lang pumili kung anong gusto nyong gawing setup. So, back tayo Back, na. but. Prudent screen reader, customize gestures. Customize menus. Next ay customize menus. So, tingnan natin. Customize prudent screen reader menu, copy last spoken phrase, append last spoken. Ito, yung customize prudent screen reader menu. Ito yung pipiliin mo kung ano-ano yung lalabas do sa choices mo pag nag-swipe up and right ka. Kung yun ang nakaset mo na prudence shortcut. Tingnan natin. Customize prudent screen reader menu. Yan, yung prudence screen reader menu. Kasi sa akin, swipe up and right ito eh. Parang yun ang default niya. So, ito yung mga lalabas kapag i-execute mo yung gesture na yun. Customize prudent screen reader menu. Check it, copy last spoken phrase. Check it, append last spoken phrase. Yun. So, may mga pagpipilian dito. I-check nyo lang lahat ng gusto nyong makita dun sa shortcut na yun. Pagkatapos, Cancel button. i-okay nyo na. Pag napili nyo na kung ano yung mga gusto, so kayo na lang mamili kung ano-anong meron. Meron dito. Like yung copy, yung paste. Although meron naman shortcut gesture din para doon. Kung hindi nyo masyado matandaan, pwedeng ito na rin, dito mo na rin siya ilagay para madali mo siyang hanapin. Customize reading controls, default navigation, characters, words. Customize reading controls. So, dito naman sa customize reading controls, pipiliin mo kung ano yung mga gusto mong lumabas kapag nag 3-finger swipe down ka. Customize reading check it, default navigation. Halimbawa, itong default navigation, Check it, characters. characters, Check it, words. check it, lines. lines, etc. Ayan. Pili na lang kayo dito. I-check nyo lang din lahat ng items na gusto nyo para madali kayo makapag-switch ng controls. Tapos, i-okay nyo lang din. Check it, default navigation. Customize reading. Okay. Button. Cancel. Cancel ko na. Next na tayo. Customize reading controls, default. Customize prudent screen. So, back pa tayo ulit. Prudent screen reader. Volume shortcut key settings. So, next is volume shortcut keys. Actually, ang daming bago ngayon dito sa update na to ni Customize Prudence. volume shortcut key settings. Kung dati na kayong gumagamit ng Prudence, mapapansin nyo talaga yung pagbabago. So, ito yung volume shortcut key settings. So, pwedeng, basta pag in-on nyo lang yung volume shortcut key settings na to, magagamit nyo na yung volume keys nyo up or down para makagawa ng Use volume shortcut keys. On switch. So, use volume shortcut keys. On nyo siya para magamit nyo yung mga features nito. Use volume keys to move the cursor in the edit box. On switch. So, sa akin, ito, use volume keys para makapag-navigate ka sa edit box. In-on ko to para minsan ang hirap din mag-swipe by letters kapag naghahanap ka ng yung nag-edit ka sa text box eh. So, ito, yung volume keys, pwede kong gamitin volume up o volume down. So, basta on lang siya kung talagang yun ang preferred nyong gamitin kaysa magsaswipe. Short press of the volume up key. Increase volume. Short press of the long press of the volume up key. Pause explore by touch. Tapos the rest na dito, pwede na kayong mag-assign ng shortcut dun sa kung ilang beses mo ba pipindutin yung volume key. So, nandito na yung pagpipilian nyo. Parang same lang to sa pag-a-assign nyo ng gesture shortcuts. So, ganun din lang siya.
Back Back button. tayo. Customizing physical keyboard shortcuts. So, itong bago to, customizing physical keyboard shortcuts. Siguro, para ito dun sa mga merong external keyboard na kinakabit sa phone. Or siguro, baka pwede na to sa tablet. Text to speech. So, Read from top. may mga shortcuts na nakalagay dito. Tapos, mag-a-assign ka na lang ng keyboard shortcuts daw. So, talagang mag-work lang to para dun sa mga may keyboard na nakakabit sa kanilang gadgets. So, ito, bago lang tong feature ni Prudence. So, pagpipilian nyo na lang yan, kayo nang bahala mag-assign para doon sa mga may keyboard. Edit text on screen. Clipboard. Back So, button. back na tayo. Time settings. So, itong time settings. Ayan. Para sa mga kagaya ko rin na ginagawa orasan ng cellphone. Ayan. Enable time announcement. On switch. So, i-on nyo lang yung enable time announcement. Time sound alert. Off switch. Kaya naka-on yun. Tapos, time sound alert. Kung gusto nyo merong pang sound effects, yung every time na mag-a-announce siya ng time, merong sounds. Nasa sa inyo na yan. Ako naka-off lang yan. Ayoko nung ganun eh. Time vibration alert. Off switch. Tapos, time vibration alert. Every time din na mag-alert siya ng time, magva-vibrate. So, sa akin naka-off lang din siya. Time announcement interval. 60. Tapos, time announcement interval. Pipili ka na rito kung ilang minutes yung interval. Every time ba siya magsasalita. Time announcement Yun yung interval. ipagpipilian. Time announcement interval. Unchecked 15. So, Time pinaka-konti uncheck niya ay 15 15. minutes. Pag chinek mo to, every 15 minutes, magsasabi siya ng time. Unchecked 30. 30. Check 60. 60. Cancel button. So, hanggang 60. 15 or 30 and 60 lang yung pagpipilian natin. Time Pag announcement check mo interval. doon, i-okay mo Cancel na lang button. siya. Since nakapili naman na ako, cancel ko na lang siya. Time announcement period. 5, 6, 7. Ito naman time announcement period. Sasabihin mo lang kung tuwing anong oras siya magsasabi. Kasi ang hirap naman kung 24 hours siya nagsasabi ng oras. Baka naman mayat maya gising ka kung natutulog ka na halimbawa. So, pwede mo siyang iset kung magsasabi lang ba siya ng time every 5 a.m. hanggang 10 p.m. Pili ka na lang kung anong oras. Kasi sa akin, medyo kalat-kalat yung oras na pinili ko dito. Kasi depende yun sa mga activities ko. Enable time announcement. So, ganun din. I-check mo lang yung time, tapos okay mo lang. Back So, button. balik na tayo. Prudence screen reader. Timer. Itong timer, Prudence screen reader. Prudence screen read. Please log in first. yun lang. Magagamit mo lang siya kapag meron kang account. Nag-create ka ng account doon sa Prudence. Tsaka mo lang siya magagamit. So, hindi ko pa talaga nasusubukan yung feature na to. Back button. Back tayo. To be continued.